Gabi-gabi, madalas na napapadaan si Monina sa bahay ng kapitbahay niyang si Roberto. Wala itong asawa at siya naman matagal nang hiwalay sa kanyang kabiyak. Hindi maitatanggi ni Monina na sa kabila ng edad ni Roberto ay malakas at matipuno pa rin ang katawan nito. Ngunit isang araw, ang simpleng titigan nila nagkaroon ng kakaibang init at habang natutulog si Monina sa kanyang bahay, unti-unting napalitan ng apoy ang matagal nang nanlalamig niyang puso. Isang gabi, bumisita si Roberto sa kanyang bahay upang magdala ng kamote. Sa gabing yun, ang simpleng kabaitan ay nauwi sa init. Init na paulit-ulit nilang kinagiliwan bilang dalawang pusong sabik sa damdaming matagal nang nawalay sa kanila. Kalahating kilo lang po ng pata ng baboy, Aling Lusing, sabi ni Monina habang hawak ang bayong niyang kulay ube, gawa sa banig. Maaga pa lang, nasa palengke na siya. Gaya ng nakagawian tuwing Sabado, kailangan niya makauwi agad para makapagluto ng tanghalian kahit pa para sa sarili lang. Uy Monina, ikaw na naman ng maaga, anong okasyon? Nakangiting tanong ni Aling Lusing habang hinihiwa ang hinihinging karne. Wala naman ho, sanay lang talaga akong gumising ng maaga. Mas presko pa ang karne at walang masyadong tao. Ngumiti naman si Aling Lusing habang hinihiwa ang pata ng baboy. Ikaw Monina, kay ganda mo pang biyuda. Sayang lahat maagang nawala si Tisoy. Bakit hindi ka mag-asawa ulit? Sayang ang ganda mo at ang bata mo pa. Napangiti si Monina. Pilit man, ngunit sanay na siya sa mga ganitong biro. Mula sa mga tindera, kapitbahay o kahit sa mga manong sa barangay hall. Pero sa bawat tanong, laging may kasamang kurot. Oo, bata pa siya at 30 anyos na. Pero sa puso niya, parang matagal na siyang tinuldukan ng panahon. Hindi ko na siguro kaya ulit. Mahinang sagot ni Monina, sabay kuha ng bayong. Sanay na po akong mag-isa. Sanay pero masaya, tanong ni Aling Lusing habang iniaabot ang plastik na may lamang karne. Hindi na siya sumagot. Ngumiti lang at nagpasalamat. Mabilis siyang naglakad paalis. Muli ay inabala ni Monina ang sarili sa pamimili ng gulay. Patuloy man tumatakbo sa isip niya ang biro ni Aling Lusing, isinawalang bahala na lang iyon ni Monina at nagpatuloy sa pagbili ng sitaw, talong at ilang pirasong kamatis. Tahimik ang galaw niya. Sanay, parang may ritual ang bawat pagpili ng gulay. Tila ba, tinitimbang sa palad, inaalam ang bigat, hinahanap ang sariwa. Pero sa likod ng bawat kilos, may alaala. Namatay si Tisoy, ang kanyang asawa. 3 taon na ang nakararaan dahil sa liver cancer. Mahal na mahal niya ito at si Tisoy lang ang lalaking minahal niya ng buo. Sa maikling panahon ng kanilang pagsasama, naramdaman niya ang tunay na kaligayahan. Kaya't nang mawala ito, tila ba iniwan din siya ng kulay sa kanyang mundo. Marami ang nagtangkang lumapit. May manligaw, may nagparamdam, pero hindi ni Monina binuksan ng sarili. Para sa kanya, sapat na ang mga alaala. Sapat na ang katahimikang dala ng mag-isang pamumuhay. Kontento na si Monina. O iyon ang akala niya. Nang pauwi na siya, bitbit ang bayong na puno ng gulay, muling napadaan sa bahay ni Roberto. Naroon ito sa harap ng bahay. Nakaupo sa bangko habang nag-aayos ng mga inaning kamote. Pawisan ito. May hawak na kutsilyo at patpat na panlinis ng balat ng ugat. Nang mapansin siya, agad itong tumingin at ngumiti. Monina, may dala akong bagong ane, gusto mo? May ubi pa akong natira. Napahinto si Monina sa tapat ng gate, pinagmasdan ng lalaki. Sa dami ng taon nilang magkapit-bahay, ngayon lang yata niya napansin ang bawat galaw nito ay may kumpiyansa. Hindi arogante, kundi tahimik na matatag. Hindi rin siya naging mapuna sa pisikal na anyo noon. Pero ngayon, sa ilalim ng araw, kitang-kita niya ang lakas sa katawan nito, ang mga ugat sa braso, ang kayumangging balat na naluto sa araw, at ang mga matang tila laging nananabik sa kwento. May katandaan man,
makita ni Monina ang ganda ng katawan ni Roberto. Naku, salamat Mang Roberto, pero hindi ko pa kasi nauubos yung bigay mo nung isang araw. Malumanay na tanggi ni Monina habang bahagyang pinagmamasdan ang mga daliring abala sa pag-aayos ng kamote. Kita ni Monina ang alanganing pagtingin ni Mang Roberto sa kanya. Tila may gustong sabihin ngunit pinipigilan. Ngunit nang umiti ito, napangiti na rin siya. Hindi mapigilang madala sa simpleng lambing ng titig nito. May kung anong gaan sa kanyang puso, bagamat hindi niya palubos na maipaliwanag. Mauuna na ako Mang Roberto, sabi ni Monina, sabay bitbit muli ng kanyang bayong. Monina, bahagyang tinawag siya ni Roberto, pero hindi na nito itinuloy ang sasabihin. Tumango na lamang at muling ibinalik ang pansin sa kamote. Pagpasok ni Monina sa kanyang munting bahay, ibinaba niya ang bayong sa lamesa at sumandig sa pinto. Doon, marahan niyang ipinikit ang mga mata. Napahawak siya sa kanyang dibdib, hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa kakaibang init na hindi niya inaasahan. Parang may kumalabit sa puso niya. Mabilis, banayad pero malinaw. Parang biglang nagising ang parte ng kanyang sarili na matagal niyang iniwang tulog. Napahilamos si Monina sa kanyang muka. Ang sariling palad ay dumaan sa pisngi, pababa sa leeg, at bahagyang huminto sa bagay na iyon sa kanya na napaka-gifted. Doon sa bahaging kanina pa mainit, tila may iniindang pananabik, isang uri ng init na matagal nang hindi nararamdaman o piniling hindi pansinin. Agad si Monina na pumasok ng kanyang silid, tahimik madilim. Ang tanging ilaw ay ang mahinang ilaw mula sa lampshade sa tabi ng kanyang kama. Doon ay dahan-dahan niyang binuksan ng drawer ng kanyang maliit na tokador. May lumang panyo sa ibabaw, ilang abubot, at sa ilalim ng mga iyon, naroon ang isang bagay na matagal niya nang itinago. Isang pink na laruan, hindi pambata. Dahan-dahan niya itong hinaplos. Parang may kaba, parang mahiya, pero may kasamang matagal ng pigil na pagnanais. Hindi niya inaakalang darating ang araw na muli niya itong mahahawakan, at sa pagkakataong to, hindi dahil sa kalungkutan, kundi dahil sa isang lalaking nagpapaalala sa kanya na siya ay isang babae pa rin. Pumikit si Monina habang ginagawa ang bagay na iyon, at doon tuluyan niya nang binitiwan ng kontrol. Hinayaan niya ang kanyang sarili, nadamhin ang bagay na matagal niya nang kinasasabikan at hindi nararamdaman. Mainang ingay ang lumabas sa kanyang lalamunan, hindi sigaw, kundi isang impit ng musika na kalayaang matagal niya nang itinanggi. At sa bawat paggalaw at panginginig ng pink na laruan ni Monina, doon ay tuluyan niya nang narating ang dulo. Humihingal si Monina, pawisan ng noo, at bahagyang nanginginig pa rin ang mga binti habang marahang ipinikit ang mga mata. Inabot niya ang kumot at marahang itinakip sa katawan. Ang laruan ay ibinalik sa drawer. Maingat ngunit may bahid ng ngiti sa kanyang labi. Bumalik si Monina sa kusina at doon ay inilabas ang gulay at karne sa bayong. Muli ay nilinis niya iyon at niluto ang masarap na sinigang na pata. Habang sumisigla ang kulo ng sabaw sa palayok, nakatingin lang si Monina sa usok na unti-unting bumabalot sa kusina. Amoy na amoy ang asim ng sampalok at ang lambot ng pata na pinakuluan niya sa tamang tiyempo. Dati simpleng tanghalian lang ito, pero ngayon habang hinahalo niya ang gulay at inaayos ang timpla, may kakaibang ningning sa kanyang mga mata. Napansin ni Monina ito sa sarili, na mas magaan ang kanyang kilos, mas may sigla ang bawat galaw ng kanyang kamay. Tila ba, ang pusong matagal nang natutulog, nagising sa aroma ng kumukulong sabaw at sa init ng kanyang katawang kanina lang, kanyang pinasaya. Bigla si Monina napalingon sa bintana. Marahang inangat ang kurtina at sa di kalayuan, sa tapat ng bahay, naroon si Roberto. Nakaupo sa harapan ng bahay nito. May hawak na kutsilyo't nililinis ang ilang hiwa ng kamote. Tila walang kamalay-malay na pinagmamasdan siya ni Monina.
O baka alam nito kasi sa saglit na tumingin ito pataas, nagtama ang kanilang paningin. Isang maliit na tango, isang tipid na ngiti mula kay Roberto. Agad na ibinaba ni Monina ang kortina pero hindi niya napigilang mapangiti. Tumibok ang puso niya ng kaunti na para bang isa siyang teenager na tinabla ng simpleng ngiti mula sa isang crush. Habang inaayos ang mesa at inaamoy ang bagong lutong sinigang, sumagi sa isipan niya ang matanda sa kabila, si Mang Roberto. Kumuha siya ng mangkok, yung may takip pa, at doon ay maingat niyang sinandok ang mainit na sabaw. Pinuno niya ito ng gulay tulad ng sayote, sitaw, labanos, at syempre, ang paborito ng maraming lalaki, ang malambot na pata ng baboy na halos humiwalay na sa buto. Habang tinatakpan ng mangkok, ramdam ni Monina ang bahagyang panginginig ng kanyang kamay. Hindi siya kinakabahan, pero may kilig. Parang biglang naging espesyal ang simpleng araw. Muli niyang inayos ang kanyang buhok sa salamin. Nagsuot ng simpleng apron na may disenyong bulaklak at lumabas ng bahay. Mainit pa ang araw, pero may simoy ng hangin. Hawak ang mangkok ng sinigang, marahang lumapit si Monina sa gate ng kapitbahay. "Mang Roberto!" Tawag ni Monina sabay kaway. Napalingon si Mang Roberto. Mula sa ginagawa nitong pag-ayos ng mga tanim sa bakuran, napawi ang pawis nito sa noo at agad lumapit sa gate. "Oy Monina, napadaan ka," bati ni Roberto. "Hindi lang dumaan, nagpakulo ako ng sinigang, baka gusto mong tikman." Sandaling natahimik si Roberto. Tila nabigla pero agad ding umiti. "Aba, parang ang swerte ko naman ngayon. Ganyan talaga pag masarap ang kapitbahay." Natawa pa si Monina. "Naku ha, baka hindi ko na ulitin yan sa mga biro mo." "Hindi biro yon," pabulong ni Roberto, pero sapat para marinig niya. Bahagyang nag-init ang pisngi ni Monina, pero inabot pa rin ang mangkok. "Sige na, baka lumamig pa yan. Ibalik mo na lang ang mangkok ko mamaya." Pero bago si Monina tuluyang tumalikod, tinanong ni Roberto, "Gusto mo bang dito mo na rin kainin ang tanghalian mo?" Natigilan si Monina, tumingin sa mangkok na wala na sa kanyang mga kamay, at pagkatapos ay sa mga mata ni Roberto. Nandun pa rin ang tahimik na kumpiyansa. Hindi mapilit, hindi rin nagpapatawa, seryoso at totoo. "Kung hindi ka abala o wala kang kasabay," dagdag pa nito, at sa hindi maipaliwanag na dahilan, tumango si Monina. "Sandali lang, kukunin ko lang ang plato ko." Tumalikod si Monina at napahinga ng malalim. Hindi niya alam ngunit tila ba ang katawan niya mismo ang may kagustuhan sa mga nangyayari. Pagpasok niya sa bahay, agad niyang kinuha ang plato at kutsara, sabay pinunasan ng pawis sa noo. Tumingin siya sa salamin na nakasabit sa tabi ng aparador. Pinagmasdan ng sarili. Simple lang siya, naka-duster, walang kolorete, pero may kakaibang kislap sa kanyang mga mata. Hindi niya maitatanggi, may init at pananabik. Isinalansa ni Monina ang kanyang gamit sa isang tray at bumalik agad sa labas. Paglapit niya sa bakuran ni Roberto, agad siyang sinalubong ng mabangong amoy ng ginisang kamote at tinapang isda na nakaset up na sa maliit na lamesa sa ilalim ng punong mangga. "O ayan, sakto ang sinigang mo, meron din akong ulam," sabi ni Roberto habang nilalatag ang mga plato. "Ang bango naman yan," tugon ni Monina, sabay upo sa tapat nito. Tahimik silang nagsimula sa pagkain. Sa bawat sandok ng mainit na sabaw, sa bawat kagat ng tinapa at lamukos ng kanin, tila unti-unting nauupos ang mga dingding sa kanilang pagitan. Nagsisimula sa simpleng tanong. "Kailan ka pa natutong magluto ng ganito kasarap?" tanong ni Roberto. "Nung nawala si Tisoy, kailangan kong matutong alagaan ang sarili ko," sagot ni Monina, bahagyang lumulunok sa alaala. Hindi agad sumagot si Roberto, pero nakita niya ang pag-unawa sa mga mata nito. "Malakas ka, hindi lahat ng babae ganyan, hindi lahat ng babae kaya yan. Minsan, hindi ko na rin alam kung lakas ba o katigasan ng ulo."
Tahimik si Roberto. Parang sinukat niya ang bawat salitang lumabas sa bibig ni Monina. At sa katahimikang yun, nagtama ang kanilang mga mata. Unay saglit lamang, ngunit parang may humigop sa kanya. Hindi na siya nakaiwas. Hindi rin umalis ng tingin si Roberto. Pulgada lang ang pagitan ni Monina at Roberto. Sa liwanag ng tanghaling yun, sa ilalim ng lilim ng punong mangga, hindi halata ang tensyon, pero damang-dama ni Monina ang init ng hininga ni Roberto sa kanyang pisngi. Tila ba ang oras ay tumigil? Ang ingay ng paligid, ang huni ng mga ibon, maging ang amoy ng pagkain, lahat ay nawala sa paligid. Ang natira lamang ay ang lalaking kaharap niya. At ang titig nitong halos lunurin siya. Dahan-dahang gumalaw si Roberto. Napansin ni Monina ang bahagyang pag-init ng braso nito, ang paglapit ng kamay sa kanyang pisngi. Mainit magaspang, pero maingat ang haplos. Hindi siya tumutol, ni hindi gumalaw si Monina. Sa halip, bahagyang pumikit si Monina. Hinayaan ang sarili na dalhin ng sandaling matagal niya nang tinanggihan sa puso. Monina, mahinang sambit ni Roberto, at bago pa makasagot si Monina, dumampi ang labi nito sa kanyang labi. Gumanti si Monina. Unay banayad, may alinlangan. Ngunit malasahan niya ang lalim ng halik ni Roberto. Parang may kung anong pader sa kanyang dibdib ang tuluyang bumigay. Inabot niya ang batok nito. Hinapit palapit. Ang haplos sa pisngi niya ay naging yakap sa balikat. Ang kanilang halik naging malalim at mariin. Napapikit lalo si Monina nang maramdaman ng magaspang na kamay ni Mang Roberto sa kanyang braso. Sabik na sabik ako sa iyo, Monina. Noon pa buhat nang mawala ang asawa mong si Tisoy. Si Roberto. Napakagat labi lamang si Monina. Habang patuloy ang ginagawa ni Roberto na pagtitig sa kanya. Ngunit ang nagpaputol ng paghinga ni Monina ay nang gawin ni Roberto ang bagay na talaga namang makakapagpabaliw sa kanya. Sa ilang taon, doon niya lang tuluyang naramdaman ulit ang bagay na iyon. Napahawak siya kay Roberto. Ngunit bago pa tuluyang lumubog ang katauhan niya sa init ng sandaling yun, isang malakas na katok sa gate ang pumunit sa katahimikan. Pareho silang napatigil. Roberto, nandyan ka ba? Sigaw ng boses mula sa labas. Siguro'y kapitbahay o kaibigan. Agad si Monina na napamulagat at mabilis na umatras si Roberto. Hawak ang hininga't bahagyang pawisan ng noo. Tumayo si Roberto at si Monina naman ibinaba ang tumaas na duster. Uuwi na ako, paalam ni Monina habang damang-dama ang pag-iinit pa rin sa kanya. Tumango si Roberto, ngunit hindi makatingin ng diretso sa kanya. Sa pagitan nila ay nanatiling nakabiti ng init na naudlot. Ang tensyong parang apoy na pansamantalang tinakpan lang ng malamig na tubig. Paglabas ni Monina ng bahay, dama pa rin niyang init sa kanyang balat. Ang bawat hakbang pauwi ay tila ba may bakas ng isang bagay na hindi niya inaasahan. Isang damdaming matagal nang hindi gumigising sa kanya. Pagpasok niya sa bahay, napasandal siya sa pinto, napapikit, huminga ng malalim, at sa unang pagkakataon, matapos ng maraming taon, hindi na lang katahimikan ang bumalot sa loob ng kanyang tahanan, kundi isang alaala. Isang tukso na baka hindi na niya kayang iwasan. Hindi na bumalik si Monina sa bahay ni Roberto. Nang sumapit ang gabi, ay nang matapos maghanda ng hapunan, agad rin siyang kumain at naligo. Paglabas sa banyo, inayos ni Monina ang kanyang higaan upang doon magpadalaw ng antok. Napapikit si Monina at pilit inihiga ang sarili ng maayos. Ngunit kahit ilang beses siyang magpalit ng posisyon, ang init sa kanyang katawan hindi basta-basta nawawala. Hindi na siya bumalik kay Roberto, ngunit ang isipan niya paulit-ulit na bumabalik sa matandang lalaki na kahit may edad na, nagawa pa ring yanigin ang katahimikan ng kanyang puso. Pero sa tahimik at umuulan na gabi, doon ay naulinigan ni Monina
Ang pagkatok, isang katok na tila ba, alam na niya kung sino. Agad siyang bumangon, pinakiramdaman muna ang paligid at lumapit sa pinto. Hindi niya na kailangang sumilip sa bintana. Alam niya na kung sino ang nasa labas. Tila ba may koneksyon silang dalawa na kahit ang tibok ng ulan, hindi kayang takpan. Binuksan niya ang pinto at sa ilalim ng dilim at ambon, nandoon si Roberto. Basang-basa ang suot nitong jacket, ngunit hindi alintana ang lamig o ang ulan. Ang mga mata nito, diretsyong nakatingin sa kanya. Seryoso, puno ng pag-aalinlangan at damdamin. Nagdala ko ng kamote, sambit ni Roberto, pero hindi sumagot si Monina. Ilang segundo pa niyang tinitigan ng matanda bago muling nagsalita. Gusto mo bang pumasok muna? Umuulan, magpatila ka muna ng ulan sa loob. Tumango si Mang Roberto. Salamat, sagot nito at habang marahang pumasok, dala pa rin ang supot ng kamote na basa na rin sa ulan. Tahimik si Monina habang isinasara ang pinto. Tila bawat kilos niya ay alisto, maingat, parang kahit ang bawat hinga ay may bigat. Ilalapag ko na lang to sa kusina, tanong ni Roberto, itinuturo ang supot. Tumango si Monina. Sige, ako na rin ang magluluto niyan bukas. Anya, pilit pinapawi ang kaba sa kanyang dibdib. Pagkatapos ilapag ni Roberto ang dala sa mesa, ilang segundong katahimikan ang muling bumalot sa kanila. Ngunit hindi na sinayang pa ang oras na magkasama sa iisang bahay. Doon ay mabilis na nilapitan ni Roberto si Monina at ginawaran ng isang halik. Napapikit si Monina. Sa unang segundo'y tila nanigas siya't hindi makagalaw. Pero unti-unting lumambot ang kanyang mga labi, gumanti. Ang mga kamay niyang kanina'y nakalaylay, dahan-dahang pumulupot sa leeg ni Roberto. Ramdam ni Monina ang tila pagkasabik kay Roberto. Ang bawat dampi ng labi ng matanda sa kanya ay lumulusaw sa kanya na pinipigil na pagnanasa. Napakapit siya sa balikat nito. Mahigpit, parang humihingi ng lakas, ngunit sabay ding nagpakawala. Monina, bulong ni Roberto sa pagitan ng kanyang mga halik. Hindi kita pinilit, pero matagal ko na itong gusto. Hindi na sumagot si Monina. Sa halip, siya na mismo ang humawak sa mukha ni Roberto at inilapit muli ang kanilang mga labi. At doon, tuluyan ng nilamon si Monina ng init. Doon ay ginawa nila ang bagay na iyon. Mabilis at puno ng enerhiya na ibinigay niya ang lahat kay Roberto. Paulit-ulit na tila ba sabik sa isa't isa. Ilang sandali pa nga, tuluyan nilang narating ang dulo na talaga namang mga lupaypay at pawisan nang sila ay matapos. Hindi lang doon natapos ang kanilang pagkikita o ang kanilang pag-iisa, kundi nasundan pa ng napakaraming beses. Paulit-ulit, araw o gabi, basta may oras, ginagawa nila ang bagay na iyon.